Sa umaga na puno ng init at liwanag, may isang babaeng kilala sa opisina bilang Tita Uday. Hindi siya perpekto at hindi siya matalino sa lahat ng bagay. Pero may isang bagay siyang kaya palaging gawin. Pumunta, sumubok at humarap sa araw. Ang motto niya ay show up muna, perfection later. Sa kanyang simpleng buhay, madalas siyang hindi napapansin. Hindi siya loud, hindi sikat at hindi superstar. Ngunit sa kabila ng lahat, may pangarap siya, ang umunlad ang kanyang pamilya. Hindi gaya ng iba na naghihintay ng tamang pagkakataon, si Tita Uday kahit hindi ready ay palaging go agad. Minsan, kahit hindi siya sigurado, pumupunta siya sa opisina dahil alam niyang ang tunay na paglago ay nangyayari kapag nagpakita siya. Isang araw, dumating ang isang malaking project. Isang keynote presentation para sa kumpanya kung saan kailangan ipakita ang bagong direksyon ng marketing team. At sa kagalakan at takot, siya ang napili. Kinabahan siya, nanginginig ang kanyang kamay, at puno ng mga katanungan ang kanyang isip. Kaya ko ba? Sapat ba ako? Baka mapahiya ako. Subalit sa kabila ng kanyang mga pangamba, dumating siya sa opisina at sinimulan ang kanyang proyekto. Ang unang draft? Sablay. Puno ng maling gramatika, hindi maayos na alignment, at kulang na graphs. Pero hindi niya iyon tinawag na failure. Ito ay simpleng first try. Sa pantry, nakasama niya sina Lira at Kuya Ali. Si Lira, na may ngiti, ay nagsabi, "Don't worry Uday, lahat nagsisimula sa mali." Si Kuya Ali naman ay nagdagdag, "Ang nagtatagumpay hindi yung perfect, kundi yung consistent." Ngunit may isang office mate na medyo mayabang na nagkomento, "Next time, gawin mo muna yung perfect bago ipasa." Masakit pero kahit na ganun, hindi nagpatalo si Uday. Ngumiti lang siya dahil sa kalooban niya. Alam niyang progress iyon, hindi kahihiyan. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, patuloy si Uday sa paggawa ng improvements. Araw 1, 10% progress. Araw 5, 30% progress. Araw 9, 50% progress. Araw 15, 70% progress. Hindi ito biglang naging perpekto o magaling, pero ito ay solid na progreso. Isang tahimik na gabi habang nag-e-edit, napangiti siya sa kanyang natuklasan. Kaya ko pala, pag-uwi niya sa bahay, si 30 boy, ang kanyang anak, ay nag-aantay. "Ma, bakit araw-araw kang pagod?" tanong niya. Ngumiti si Uday, inabot ang ice cream ni 30. "Alam mo 30, minsan hindi ako confident. Minsan natatakot ako. Pero kung hindi ako susubok, hindi ko malalaman na kaya ko pala." Ngunit isang araw, nagkaroon siya ng malaking pagkakamali. Nawawala ang mga files at disoriented ang presentation. Kinabahan siya at umiyak sa banyo na nag-iisip, "Siguro hindi ako meant para dito." Ngunit alam ni Kuya Ali ang kanyang pinagdadaanan. Lumapit siya at sinabi, "Uday, lahat ng successful na tao ay dumaan sa ganitong sitwasyon. Pero isa lang ang ginawa nila, nagpatuloy." Kinabukasan, nagpakita pa rin si Uday. Pagpasok niya, hindi man siya perpekto, ngunit may tiwala sa sarili. Ang kanyang boss ay ngumiti at nagsabi, "I like how you improved. Keep going." Naramdaman niya ang halaga ng consistency. Sa araw ng event, malaki ang crowd at mataas ang expectations. Bago siya lumakad sa stage, nagdasal siya, "Lord, hindi po ako perfect, pero nandito ako, ikaw bahala." Nang siya ay nagsalita, ang kanyang mga salita ay simple, malinaw at taus-puso. At ang lahat ay nakinig. Hindi dahil perpekto ang kanyang slides, kundi dahil sa kanyang dedikasyon. Matapos ang presentation, sinabi ng boss, "This is your best work, not because it's flawless, but because it's you." Nagpalakpakan ang mga katrabaho. Si Ate Sam ay umiiyak, at si Kuya Ali ay tumango. At ang mayabang na office mate, tahimik na lang at numiti. Naisip ni Uday na maraming tao ang naghihintay ng perpektong pagkakataon. Pero hindi nila alam, progress creates perfection. Bawat pagkakamali ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Bawat pagkatalo ay isang guro. Bawat pagtatangkang kanyang ginawa ay nagdulot ng pag-unlad. At sa huli, si Tita Uday ay hawak ang kanyang Mood Lines mug. Sabi niya, "Hindi ko kailangan maging perpekto, pero kailangan ko magpakita. Hindi kailangan mas magaling ako sa iba, pero dapat mas magaling ako kaysa kahapon. Kaya, show up muna. Perfection later."
Dahil ang mundo ay hindi naggagantimpala sa mga taong naghihintay. Ito ay naggagantimpala sa mga tao na show up.